Today, and andito na tayo sa ating fourth video ng Science versus Evolution. So for the past 3 weeks, pinatunayan natin na ang paniniwala sa Diyos ay hindi against sa science, kundi ang science at belief in God stands in harmony. At ang Big Bang at evolution ay unscientific. So for today's video, ang pag-aaralan naman natin ay ang genetics versus evolution. So punta muna tayo sa, alam nyo ba na ang theory of evolution ay may evolution rin? The evolution of evolution. Si Charles Darwin, di ba, yung pinakasikat na proponent ng evolution. Pero yung mga claim ni Darwin, as time goes by o sa paglipas ng panahon, syempre mas marami nang napapatunayan ang science at yung mga result nito ay hindi tumutugma sa mga sinasabi o sa theory ni Charles Darwin. Kaya yung mga sumunod sa yapak ni Charles Darwin, nire-revise nila ng nire-revise ang theory of evolution para ma-meet ang pinakabagong mga scientific evidences. So nag-e-evolve ang theory of evolution. Aside from that, actually hindi naman si Charles Darwin ang kauna-unahang nakaisip o nakaimbento ng ganyan. As far as 600 BC, nag-e-exist na rin ang evolution thing na yan. Pero dahil si Darwin, ang pinakamalaking influence sa theory of evolution, punta tayo sa kanya. So remember yung sikat niyang libro na The Origin of a Species by Means of Natural Selection. Dito sa natural selection, sinasabi ni Darwin na yung nature o kalikasan, pumipili siya ng species na mag-fit sa isang environment. So kung hindi mag-fit ang isang species sa isang environment, mamamatay yun. Sa point of view ng creation o sa atin ng mga 6 literal days na naniniwala sa Diyos, so walang problema doon. So totoo yun, observable yun. Na yung mga hindi nag-fit sa isang environment ay talagang namamatay. Ang problema nga lang dito sa theory ni Darwin, sinasabi niya na ang natural selection ay ang means o daan para sa evolution. Na itong natural selection ay ang pamamaraan na kung saan lahat ng may buhay ay nagmula sa dating mayroon ng may buhay na mas less complicated, mas simple hanggang papunta pabalik sa iisang cell na lang billion of years ago. So what's the problem? Itong natural selection, oo, nafi-filter niya kung anong species ang pwede sa isang environment, pero hindi nakakagawa ng panibagong may buhay o panibagong species ang natural selection, lalo na ang mga complex life. As time goes by, napatunayan ng mga scientist at kahit ng mga scientist na hindi naniniwala sa Diyos na hindi pwede ang sinasabi ni Charles Darwin. Sabi nga ni Hugo de Vries, natural selection may explain the survival of the fittest, but it cannot explain the arrival of the fittest. So, anyari? Pumasok na ang mga tinatawag nating Neo-Darwinism, also known as primary axiom. So, may pag-revise na naganap sa theory of evolution. Ito naman ang claim nila, na itong natural selection plus genetic mutations, random DNA accidents, ay ang paraan para magkaroon ng evolution. Noong panahon kasi ni Darwin, wala pang discovery about genetics. Pero nang magkaroon na, inad ngayon ng mga evolutionist ang genetics para i-formulate ang revised version ng theory of evolution around 1930. According dito sa Neo-Darwinism, yung mga trait, katangian, karakteristik ay naipapasa sa pamamagitan ng genes. At itong genes na ito, di ba, ito kasi ay nasa chromosomes. Tapos ang nangyari daw, nagkaroon ng mga panibagong traits galing sa accidental genetic mutation. Kapag sinabi nating mutation, ito yung proseso na kung saan may mga pagbabago sa structure ng genes. Either may na-delete, may na-insert, or may na-rearrange na section ng genes or chromosomes. So according to Neo-Darwinism, random mutations could accidentally create new species over time, and natural selection could eliminate the unfit ones, leaving the better
more evolved species in existence. So what? Anong connect na to? So punta tayo sa DNA. Ang structure ng DNA na na-discover ni na James Watson at Francis Crick, na-discover din nila na itong DNA ay nag-i-store ng information sa pamamagitan ng 4-character alphabet. So itong information ay nakapack sa ating mga genes. Kaya yung pagpapasa nito ay critical. At kung walang transfer of information, wala ding buhay na mag-e-exist. So anong connection nito sa evolution? Yung information na nasa genes, saan galing yon? Kaya nga sinasabi ng mga scientist, biologist, ang katanungan kung saan nagmula ang buhay ay equivalent sa katanungan kung saan nagmula ang information. Lahat ng nilalang na may buhay, mayroong magulang. Tayong tao may magulang, ang mga aso may mga magulang, pati na ang mga pusa, ang mga ibon, ang salamander. So lahat ng mayroong tinatawag natin na parental genetic information. Pero saan nanggaling yung parental genetic information? Paul Davies also articulated well the problem. Since biological information is not encoded in the laws of physics and chemistry, at least as currently known, where does it come from? There seems to be agreement that information cannot come into existence spontaneously. So further, he admitted that there is no known law of physics able to create information from nothing. Well, pwede nilang sabihin na nanggaling sa environment yung information. Well, saan galing ang information? Nagaling sa environment. Mayroon silang mga explanation ng mga proseso kung paano nag-evolve ang mga bagay-bagay. Pero kung paano nabuo o yung proseso para mag-exist o magkaroon ng information sa isang gene, wala. Kasi you know what? Hindi sakop ng laws of physics and chemistry ang information. Hindi ito nag-originate sa matter. This German scientist J.P.L. wrote, "Information is neither a physical nor a chemical principle like energy and matter, even though the latter are required as carriers." Ang information, lagi yang nakabased sa kagustuhan ng sender kung gusto mong imarites o ichismis yung information. Ibig sabihin, ang information, meron lang yan kung ipapasa mo o ipapasa sa'yo. So what's the point? Yung information na nasa genes ng tao, mayroong pinagmulan yon at walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos na matalino. Siya ang nagbigay ng information sa ating mga genes. So sa naturalistic evolution, yung mutation daw ay nagpo-produce ng panibagong raw material para makabuo ng panibagong species. So take for example, kapag ka sinabi nating raw material, ano ba yung mga ginagamit para makagawa ng pizza? 'Di ba? Ang raw material niya ay harina, asin, tubig, itlog, hotdog, pinya, etc. No? So yun yung mga tinatawag natin na raw material para makabuo ng pizza. Ngayon, ito daw pizza, according sa naturalistic evolution, may mutation o pagbabago na magaganap sa pizza na makakapag-produce ng panibagong raw material hanggang sa magkaroon ng panibagong pagkain. Itong pizza, pwede nating sabihin na naging Coke. No, amazing. No? So, nag-produce itong pizza ng raw material para makagawa ng Coke. So, di ba, that is impossible. Kasi hindi sila magkaparehas. Manapa kung yung pizza pwedeng maging tinapay na ito-toast mo, pero hindi siya pwedeng maging Coke. Ganoon kasi yung claim ng mga evolutionist. Na mula sa isang single cell, nag-evolve, nagkaroon ng hayop, and then may mga mutation na naganap, and then boom, naging tao.
So yung mutation as claimed by evolutionists na nagpo-produce ng panibagong raw material or new information is just false. So i-take natin yung analogy ni Sanford. Halimbawa sa libro, yung mga letter, example, yun yung nucleotides. Yung mga salita, yun yung mga cluster ng nucleotides na kung saan nagko-combine para magkaroon ng genes. At itong genes naman, yung chapter ng book. Tapos yung genes, 'di ba, magko-combine para maging chromosomes. At ito naman yung tinatawag nating volume ng book. Volume 1, volume 2, volume 3, gano'n. Ano? At kapag pinagsama-sama mo na, magkakaroon ka na ng library. O sa genetics, ito na yung whole genome. Sa libro, kapag pinrint mo o niretype, photocopy, pwedeng magkaroon ng errors. At yung error na yun yung tinatawag natin na mutation kasi may pagbabago. So, pwedeng madoble ng print, kapag niretype, pwedeng magkabali-baliktad yung mga ibang words, or pwedeng may maulit na paragraph, o kaya basta yung mga slight changes, o kaya pwedeng mayroong mawalang page, ganon, mawalang letter, mawalang paragraph, pero hindi pwedeng mayroong madagdag na information doon sa libro. Hindi pwedeng ang content or information ng isang science book kapag pinrint, niretype, sinerox, ay magkaroon ng panibagong information about sa subject ng edukasyon sa pagpapakatao. Yung science book naging ESP. Ano? So, ganoon kasi yung claim ng evolution na mula sa isang single cell, then nag-create ang environment, then may mga mutations na naganap na nag-produce ng information or new raw material, tapos naging hayop, tapos naging tao. Ano? No. Ang mutation, pwede lang magkaroon ng pagbabago base sa existing information. Pero hindi magkakaroon ng panibago na kiniklaim ng mga evolutionist. Take note of that. Pwedeng magkaroon ng panibago sa mga genes, pero hindi pwedeng magkaroon ng panibagong genes na iba ang information. Nagkakaroon ng pagbabago sa mga genes ng hayop, kaya nagkakaroon ng iba't ibang variety ng mga breed, pero hindi pwedeng magkaroon ng panibagong genes para makabuo ng panibagong hayop. Ang isang hayop na may pakpak siya kasi naka-encode yon sa genes niya. So, pwedeng mangyari sa mutation na mabawasan o masobrahan yung kanyang pakpak, homeotic mutation, pero hindi pwedeng ang isang hayop na walang pakpak na naka-encode sa kanyang genes ay magkakaroon ng pakpak. Hindi pwedeng ang isang hayop na walang pakpak sa gene tulad ng zebra at tigre ay magkaroon ng pakpak kasi wala yun sa kanyang genes. So, ang tao walang pakpak kasi wala sa genes natin iyon. Kaya imposible ang naturalistic evolution na nagsasabing nagpo-produce ito ng raw material para makagawa ng panibagong species na malayong-malayo naman sa existing information ng genes na pinanggalingan. Ano? So, hindi kagaling sa unggoy. That is very unscientific. So, evolution is false. It is against genetics. Added to that, genetic mutations is either bad, good, or neutral. Pero hindi nakakapag-create ng raw material. Sa evolution kasi, andoon yung idea na ang mutation ay progressive o paangat, pag-better, nade-develop. Pero ang scientific evidence, mutation is not progressive. Remember sa law of thermodynamics, yung entropy? Ito yung hindi mo mapipigilan na ang mundo ay papunta sa pagkawasak dahil nga sa energy. Ganoon din dito sa genetics. Ang mutation nagkakaroon ng pagbabago at may mga harmful na nangyayari kapag nawawala or nadidelete yung mga information. Then, tumataas yung entropy. Tumataas ang pagkasira. Mutation deletes, subtracts, not adds and multiply. So, hindi pwedeng magkaroon ng panibagong species or hindi pwedeng magkaroon ng evolution of higher species through mutation. It is impossible.
Pero ang biblical data natin is very correct. Ang phrase na according to its kind is used repeatedly sa Genesis chapter 1:11, verse 12, 21, 24 at 25. Sabi niya sa verse 11, "Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so." Sa verse 24, "And God said, let the land produce living creatures according to its own kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind. And it was so." See? Ang science at ang paniniwala sa Diyos ay hindi magkalaban, hindi magkakontra. There is harmony dahil ang Diyos ang lumikha ng science. So, ang ating series ng Science versus Evolution ay tapos na. At maraming salamat sa inyong panonood, at kung kayo ay natulungan, don't forget to subscribe if you are not yet subscribed, at nawa ay i-share nyo din ito para sa mga kapatiran natin na naghahanap ng mga ganitong klaseng information at patuloy na naghahanap. Nawa ay patuloy pa kayo mapatatag sa inyong mga